Magandang hapon po. Ako po si Alexander Madrid, I-share ko lang po yung naging karanasan ko about sa generalized anxiety disorder na talagang sa mga panahon na ito maraming nag-struggle sa ganitong form ng mental health, generalized anxiety disorder. So 9 months ko po itong naranasan, 9 months po ako nag-struggle nito simula nung na-diagnose ako na merong generalized anxiety disorder at palala ng palala. 9 months ko itong napagdaanan. Yung bang takot ka sa lahat ng bagay, ultimo maligo, takot kang maligo. Noon naranasan ko, ultimo maligo, talagang takot na takot ako. Parang naiisip ko na pag may nararamdaman ako sa katawan ko, yun na. Naiisip ko na baka may sakit ako sa puso, baka atakiin ako sa puso. Kumbaga yung dati kong nagagawa noon ay hindi ko na magawa. Katulad ng mga pagtatrabaho, takot na ako magtrabaho, takot na akong maghanap buhay. Naapektuhan talaga yung overall mental health ko sa yung mental strength ko talaga naapektuhan talaga sa sobrang takot. Kahit nga sa mainit na klima, natatakot ka kasi nga baka atakihin ka sa puso. Yung ganung form, pananakit ng batok, pananakit ng ulo, hilo na hindi mo mapaliwanag, hindi mo maintindihan yung hilo. Hanggang sa palala ng palala yun at ipagpalagay na natin na mag 1 year na talaga ako rin noon na hindi na nagtrabaho talaga dahil sa sobrang tindi ng generalized anxiety disorder ko. So nandun na lahat. Kumbaga takot ka sa maraming tao, ganun. Ultimo magbayad ka ng bill ng kuryente, pipila ka, sobrang takot na takot ka, maraming pumapasok sa isip mo. Hanggang sa naranasan ko na yung sa sobrang takot ko, what if mabaliw ako, what if mawalan ako ng control, yung ganun. Yun yung ang pinakamalalang naranasan ko sa generalized anxiety disorder, na sa sobrang takot ko nagkaroon ako ng parang term na OCD, hindi pa naman talaga ako na-diagnose, pero parang ikukumpara ko na lang din sa ganun na sitwasyon, o sa ganun na form na obsessive compulsive disorder. Yung bang pabalik-balik na thoughts, yung mga thought na pumapasok sa isip mo na pabalik-balik. What if mawalan ka ng control, what if makapanakit ka, ganun. So nagpalala po nun sa akin nung pagbalik ko ng hospital, tinanong ako nung nurse na meron na ba akong nakikitang mga gamo-gamo, yung ganun. Parang yung mga question nila is parang baliw ba. So yun na nagpalala ng takot ko. Parang kini-question nila ba na nangyayari na ba sa akin to, na nakakita na ba ako ng mga paro-paro, ganun, o yung mga parang tanong na pangbaliw na baliw ka ba, parang kulang na lang sabihin sa'yo baliw ka ba, ganun. Yun yung na trauma ako talaga, na baka na nga. So nagkaroon ako ng generalized anxiety disorder hanggang sa nagkaroon na rin ako ng sa isip ko, hindi naman ako diagnosed, pero tingin ko lang obsessive compulsive disorder, yung harm OCD, yung what if mawala ng control, what if makapanakit ng kapwa or kapamilya, which is sa isip lang talaga umiiral, kasi 1 year and 2 months ko naman din na itong pinagdadaanan, sa awa ng Diyos
wala pa naman akong nasaktan or sa kapamilya or nasaktan na kapwa, wala naman ano. Talagang sa isip lang talaga siya umiira lahat. Yun ang tinatawag na obsessive, ano? Obsessive compulsive o compulsion ba? Parang yung thoughts mo, hindi mo makontrol yung emotion at yung action mo, takot na lang yung action mo, yung emotion mo rin, takot na rin lahat, parang ganon. So ganon na form. So mga loads, ano, sana may natutunan kayong konting idea sa karanasan ko, at kung sino may nakaka-relate sa akin, sana may makuha kayong idea, no, about sa mental health, ano. So sa susunod na vlog ko, mga loads, no, marami pa akong i-explain about sa generalized anxiety disorder at saka sa OCD. So maraming salamat po, ano.